Magandang hapon po sa lahat. Tayo po tayo. Bago po tayo musimulang umawit, may babasahin po muna ko isang verse sa mga awit 63 verse 5. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Ayan, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Once again. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give thanks. Yes, Lord, maraming salamat po. Amen. Hallelujah. Manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito, sapagkat sa araw na ito, muli po kaming nagkasama-sama, Panginoon, upang muli pong mag-aral, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo, na patuloy po naming naranasan ang inyong pong mga pagpapala, ang inyong pong pag-iingat, higit po sa lahat, Panginoon, ang pagbibigay niyo po sa amin ng patuloy na kalakasan at buhay, Panginoon, upang patuloy po kaming magkaroon ng pagkakataon katulad nito na lumago sa aming pong pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, sa hapong ito aming hinihiling na sana po bigyan niyo po nawa kami ng inyong pong patnubay, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon ko, na maintindihan namin, Panginoon, at matanim sa aming mga puso ang mga aral na nais niyong matutunan namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, patnubayan niyo po si Pastor Eve, Lord God, niyo pong gagamitin sa hapong ito upang maituro niya, Lord God, ng maliwanag, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ang inyong pong nais na matutunan ng bawat isa sa hapong ito, Panginoon. Dalangin po din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala rito sa ngayon, Panginoon, kayo po nakakaalam ng kanilang mga dahilan. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na patuloy na ang mga nararanasan nila sa buhay ang maging dahilan upang sila'y huminto sa kanila pong pananalig sa inyo. Kundi, Lord, maging dahilan po yun upang lalo po silang lumapit sa inyo, Panginoon, lalo po silang magtiwala sa inyo. At sila po, Lord God, ay makasama namin, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. At yun naman pong may mga sakit, Panginoon, may nararamdaman sa katawan, we pray healing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na dumaranas ng sakit, Panginoon, anumang klaseng karamdaman ito, wala pong imposible sa inyo, sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, inyo na pong binayaran ang lahat ng sakit na ito, Panginoon. Kung kaya nga, nararapat lamang, Panginoon, na ito'y lumayas sa aming mga katawan, sapagkat ang aming katawan, hindi lamang ang aming kaluluwa, ay inyo na pang binayaran, binili, Panginoon, ng inyo pong mahal na dugo, Panginoon. Maraming pong salamat at nawa sa mga matitira pa pong oras sa aming pag-aaral sa hapong ito. Nawa kayo po ang maluwalhati at ang inyo po namang pangalan ang siyang mataas sa aming mga buhay, sa aming mga bibig. Ito po ang aming samot panalangin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nakaupo na po tayong lahat. Sama ako.
tuloy po natin yung nakaraan nating pag-aaral, no? Tungkol doon sa, naalala nyo nakaraan, tungkol sa bautismo. Bautismo ni Juan, at bautismo ni Cristo. Yan. Para saan uli yung bautismo ni Juan? Para saan? Pagsisisi ng kasalanan. Kaya si Juan. Yun ay paghahanda kay Cristo, sa pagdating ni Cristo. Para yung mga tao, tatanggapin na si Cristo, mananampalataya, nagsisi. So yun ang unang step, kailangan dumaan ng tao sa pagsisisi. Yung bautismo ni Cristo, yun ay bautismo ng anong bautismo? Yung bautismo ni Cristo. Tungkol saan yun? Kalimutan? Buti, naalala mo, sister. Ano yun? Okay. Bautismo ng pananampalataya kay Kristo. Okay. Ibig sabihin, pagka nagpabautismo ka sa Panginoon, ang pangalan niya, nananampalataya ka na si Jesus nga ang tagapagligtas, ang Mesaya na tumubos ng ating mga kasalanan. Ano yung sinisimbolo ng bautismo? Bakit nilulubog sa tubig? Hindi pwedeng kasi. Bakit? Ano yung pinapakita ng paglubog sa tubig? Pinapakita ng bautismo yung ginawang pagtubo sa atin ni Kristo, di ba? Nakalimutan na. Nilulubog sa tubig, ibig sabihin si Kristo ay namatay, nilibing, at nabuhay muli sa ikatlo. So yun po yung kapahayagan na tayo'y nananampalataya. Yan. So kagaya ng bautismo ni Juan, ang pwede lang bautismohan yung nagsisi. So pag hindi ka talaga nagsisisi, hindi ka niya babautismohan. Ganon din yung bautismo ni Jesus sa pangalan ni Jesus. Hindi ka babautismohan hanggang hindi ka nananampalataya